Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nanindigan na kailangan munang magbalik ni Saldico ng nasa $1 bilyong kapalit ng pakikipagtulungan sa kanyang ahensya. May buong detalye dyan si Bombo Bea Piniza. Bombo Victor, Bombo Ever, nanindigan sa Department of Interior ang Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla na kailangan munang magbalik ng $1 bilyong ng dating Ako Bicol Representative Zaldico sa pamahalaan ng Pilipinas bago payagang makipagdialogo sa kanyang tanggapan. Ayon kay Remulla, ito ang kondisyon niya para unti-unting maibalik ang pondo na ninakaw umuno ng dating kongresista mula sa taong bayan. Ang peraan niya na ito ay mapapakinabangan ng mga mamamayang nangangailangan ng tirahan na siyang target sa ngayon ng pamahalaan. Ayon pa kay Remulla, dapat lamang na maibalik sa taong bayan ang pondong ito para na rin masolusyonan ang iba pang mga housing problems sa mga mamamayang umaasa sa pondo na ito. Ngayon pakinggan natin ang tinig ng Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Well, ang daming pera kasi. Basta ganun kadami yung pera mo, you get this much this year. So, ang naka-amlak na yun ang assets siya dito. Pero we have set a precondition na kung gusto nyo mag-usap, mag-restitute muna siya ng $1 billion papunta sa Philippine government so we can solve the housing problem here. Kasi ninako niya sa tao yun, dapat ibalik natin sa tao. So kung makita ko kung mag-uwi siya 60 billion, ang buong ISF ng Metro Manila, mabibigyan natin ng bahay. So yun ang target namin yun. Maliban naman dito, patuloy na nakikipag-ugnayan at nakikipag-koordinasyon ang mga otoridad sa Portugal kung saan hinihinalang nananatili si Ko dahil na rin sa posibilidad ng pagkakaroon nito ng Portuguese passport. Paliwanag ni Remulla, dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas, kumakalat na sila ng mga naging kaso o violations ni Ko bago pa man ito magkaroon at mag-apply ng pasaporte sa naturang bansa para na rin sa posibilidad ng extradition at nang maibalik na sa bansa ang dating kongresista. So ngayon pakinggan natin muli ang tinig ng Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, ang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Well, wala tayong extradition treaty sa Portugal eh. So, in that respect, mahirap ang coordination yan. Ang batas kasi nila, if the crime was committed prior to the commission of the passport, pwede siyang extradite. Pero to my best of my information, 10 years ago dyan nakuha yung passport niya. Eh, yung majority of his crimes was committed in the last 10 years, 2016 to 2026. So, naghahanap kami kung meron siyang violations before that para pwede siya na ma-extradite papunta dito. Samantala, Bombo Victor, Bombo Ever, magugunita naman na ilang mga feelers na ang natanggap ng kalihim mula sa mga kakilala ni Ko na nagpapahiwatig umano ng kagustuhang makipagdialogo ng dating opisyal sa kalihim. Hindi naman anya ito maituturing na surrender feelers dahil hindi naman beripikado kung ano ang mga posibleng dahilan na kagustuhang makipag-usap ni Ko kay Remulla. Sa ngayon ay binabantayan pa rin ng mga otoridad ang mga posibleng aksyon at kilos ni Ko upang matiyak na hindi na ito makakatakas pa. At yan muna ang mga updates mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.